Gusto ko lang sagutin to ha. Oo, alam ko wala silang platform and wala naman silang dapat i-explain. Parang napaka-unfair, no? Tingnan nyo, pinaayos na namin to. Actually, ang ganda ko nyo. Ayun o. Ito pa. Yan. Pinataasan na namin. Jiro, unboxing! Unboxing? Opo. Ano na yan? May heli pa. This is my family. Good morning. Good morning, alauna na. Ngayon lang. Ngayon lang, hirap na hirap ako bumangon. Actually, ganito lagi yung routine ko. Gigising ako ng umaga. Ewan ko, bigla ako magkakaroon ng burst of energy ng around 8 o'clock, 9 o'clock. Yan kasi yung papasok si Jiro. Tapos babalik ako sa higaan. Tapos hirap akong bumangon. Minsan umaabot ako ng 12 oras sa tulog. Gising na, ayan, natutulogan ko na kayo. Yung ano yan, yung gamot ko na Quetiapine, yung iniinom ko sa gabi. Alam niyo ba, nung nursing student pa lang ako, alam niyo kung anong basa ko dyan? Sa psych? Quetiapine pala yun. Saring lang. Galaw-galaw, gising-gising. Tsaka kailangan mo na yung mag-adjust bago ko mag-stretching. Kasi pag bigla akong bumabangon, minsan natutumba ako. Nakakahilo kasi talaga siya. Tapos in-adjust ko na yung gamot ko kasi nga ganito yung nangyayari sa akin. Kagabi, medyo na-late ko nang inumin. Dapat laging 7 p.m. sharp. Kasi kapag hindi ako 7 p.m. sharp uminom, ang tagal ng epekto niya. Para mga 12 oras yung epekto niya sa katawan ko. Kaya kailangan ina-adjust ko yung inom niya. So, ano ba? May tumatawag sa akin. Hello? This is Alston Balasada PH program. 33 minutes po ba kayo to proceed? Wala po. Sorry. Nasa work ako. Okay. Ayan na naman siya. Narinig niya yan? Yung ganong boses, alam kong AI yung nagsasalita. Pupuntahin ko nga si Jiro dito para magising-gising ako. Tsaka si Ju. Ala, nakakatawa naman si Ju. Mahilig siyang wow! Sabi ng speech therapist niya, bilan daw namin ng Q-Man. Build and fun. Yung mga puzzle. Oo nga, no. Alam niyo, papansin ko kay Joe lately. Mahilig siya sa mga ganon. Ano lang tayo ngayon, guys, ha? Vlog lang tayo. Kasi nagpalit ako ng brand ng Escitalopram. Yung binili sa akin ni Papa, ibang brand ngayong second month ko. Kasi wala doon nakalagay doon sa prescription. Nakalimutan niya yung pangalan ng antidepressant ko. Kumbaga parang pinaprepare na lang niya. Hindi nakalagay doon. Kaya yun. Kaya sabi ko, parang iba yung pakiramdam. Ganun ba yun? Pagka iba yung brand? Or the same lang naman nun? Kaya pansin ko nito nakaraan, okay na ako last week Nag-film lang ako, nag-work na ako last week. Ngayon, balik na naman ako sa antok na antok. Baka nga nag-a-adjust lang. Ewan ko, hindi ko alam. Baka ganun pa rin. Nag-a-adjust pa rin yung katawan ko. Kaya hindi ko pa rin nasabi totally na okay na ako dun sa mga gamot ko Kasi yung mga side effects na hindi ko na nararamdaman dati, naramdaman ko na naman. Kagaya ng sobrang dry ng bibig ko. Tapos, meron ako na-feel na parang nilalamig ako sa loob. Pero hindi naman talaga ako nilalamig. Pero parang nag-chills ako inside. Ilang araw din ako nagtatago dito sa kwarto. At saka, ewan ko, parang, sa totoo lang, kabadong-kabado ko kasi hindi ko alam kung paano nyo marireceive yung video na yon. Happy ako for myself kasi nasabi ko na siya mismo. Pero alam niyo yung nagtatago ako dito sa loob ng kwarto kasi parang, alam niyo yung feeling na parang nakahubad ka? Parang ganun yung nararamdaman ko ngayon. Ni-reveal ko kasi, pero it felt good and kailangan ko kasi yun talaga. Kaya nitong mga nakaraang araw, habang nagbabasa ako ng mga DMs nyo, ang daming nagkukwento. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko nga alam kung matutuwa ako or malulungkot. Natutuwa ako kasi ang daming nag-reach out, ang dami kong na-touch emotional. Na-touch dun sa story ko. Pero, nakakalungkot na ang dami natin. Hindi ko alam talaga kung anong feeling yung mararamdaman ko kasi that's something na magiging proud ako. Nakakasad na ang dami nating naka-experience nun. Bakit ganun? And majority pa within the family. Alam mo, sa totoo lang, tama nga yun. Kasi
yung therapist ko, mostly din ang mga hinahandle niya, yung mga ganyan, especially yung mga minor, yung mga sexually abused. In majority daw talaga is nasa loob ng family. It makes me sad. Saan na tayo mga magulang ngayon? Now that we're raising the next generation, sana maturuan natin sila ng tamang personal boundaries. Mapababae or mapalalaki man yung anak natin, sana i-guide natin sila ng tama. I-orient natin na ito yung katawan natin, hindi siya pwedeng mahawakan ng iba. As early as now, kay Jiro, tinuturo ko yon. Kay Jupe, lagi kong pinapaulit-ulit sa kanya yon. And hopefully, na i-instill naman sa isip niya. Kaya sa lahat ng mga nag-message sa akin, nag-comment, I see you, I feel you, yakap tayo, pare-pareho tayo. Kaya hindi ko nga alam kung matutuwa talaga ako or malulungkot. But anyway, since wala naman na tayong magagawa doon kasi natapos na, siguro ang moral lesson na lang, ang magagawa na lang natin is, tayo na lang mag-guide since tayo na yung mga adult ngayon. Tayo na mag-guide sa mga bata kaanong tama. Pero ingat kayo guys ha, hindi lang may mga, hindi lang masyadong nababalita dito sa atin, pero ang daming PDF file din dito sa atin sa Pilipinas. Alam niyo ba, hindi pa nga ako nakakapag-answer sa Facebook Messenger. Mga ilan-ilan pa lang din yung na-answer ko sa DM sa Instagram. Pero thank you, oh my gosh, ano to? Oh my gosh! Ano to nangyayari? Totoo ba to? Yung kay Diskaya, yung binabato. Oo. Halika, punta tayo. Ito, charing. I love. What's that? Tayo dyan. Halika na. Nabigla ako nabuhay ng loob. Charing. kanina pa. Hirap bumangon. Sana maging okay na ako kasi nahihiya na ako kay Kits. Wala akong silbi dito sa bahay. Disney princess, ganon. Kahit nga sa pagkain, wala akong panlasa eh. Hindi siya ganun kasarap, kagaya nung dati. Kasi siguro sa dry mouth, I don't know. Kanina ko ba sinasabi kay Jules, dalhin sa akin dito si Jiro? Patulog eh. Ay, patutulog na talaga? Kumain na ba sila? Buti hindi sila umiyak. Oh, hindi. Very good. Good naman. Good din ako. Good job. Kasi yun nga rin, pinagtataka ko, usually kapag ka nag-speech therapy dito sa bahay, maririnig ko yung iyak. Kasi si Jiro, uma-attitude na minsan sa speech therapy. Pero buti ngayon hindi. Kaya hindi ko rin narinig yung iyak niya. Kailangan kong magpasa ng mga mga invitation, mag-birthday na si Jiro. Pero hindi mismo sa September 8, inana namin. Medyo in-adjust namin yung date para weekend. Ito yung mga flowers na pinadala sa akin. Itong nakaraan. Ito from Avon. Maraming salamat, Avon family. And then, ito naman from Vice Cosmetics. Nakakatuwa. Tapos marami pang iba nagpadala sa akin since last week. Naglinis ako ng studio, 'di ba? Tapos ito, nilabas ko. Ngayon na-realize ko na kung bakit hindi ko to hinaharap. Ilang taon na. Oh well, at saka yung ating PR coming soon. Baka next na vlog. Ano natin, tingnan nyo naman na kung gaano ka gabundok na talaga siya, sis. Nilagang pata. Tapos, wow, melon. Yan, perfect. Alam nyo ba, hindi ko pa na-chika sa inyo. Nagpa-lab test ako nung nakaraan. Kaya pag may nakita kayong pasa, ayan yun. Ay, magaling na! Ang bilis! Kasi nung nakaraan, sobrang itim yan. Baba yung aking blood sugar. Cholesterol ko mababa. Tsaka, ano yung isa pa? Mababa yung uric acid. Pero within normal naman siya. Sodium. Baba daw. Kaya pinapakain ako ng maalat daw. Tsaka ng matamis. Mga cake. Pero pabasa ko nga kay Dr. Irene. Pabasa ko yung result kasi parang hindi talaga ako makapaniwala eh. Pero yung kinuha sa akin yung average na 3 months na blood sugar mo. Ano yun? HbA1c. Nakalimutan ko. Hello! Maganda ba yung ayos ng ko ngayon? Gusto ko yan. Bet ko yan. Tapos ito na yung ginagamit kong upuan para mas komportable. Sumasakit na kasi yung likod ko doon. Ayan, Day. Ito yung binili ko. Mura lang kasi ito. Parang wala pa yata 2,000. Nabili ko sa Shopee yata. O sa Lazada. Nakalimutan ko na. Maganda siya kasi yellow. Pero hindi siya pang matagalan na nakaupo. Ang sakit sa puwet, tsaka sa likod. Kaya mas okay pa yung ganito. Mas komportable ako dito. Ito pala yung sa Our Home. Ito yun. Yan o. Yung boucle. Makeup tayo today.
Wala naman tayong pupuntahan, pero gusto ko mag-ayos. Alam niya nakakatawa si Ju ngayon kasi doon siya natutulog sa kwarto ng kapatid niya. So magkasama na sila sa room. And finally, kasi matagal na namin hinihintay ni Papa Kits, hindi nga namin yun pinatulog doon eh. Parang nagkusa na lang siya. Doon na siya pumwesto sa kapatid niya. Tapos sabi ni Kits, try kaya natin na oo nga no. Kaya yun, mga 1 week na kami ni Papa Kits na magkasama sa kwarto. Finally, nagkabalikan na kami. Okay, sunscreen na gagamitin ko ngayon. Diapros. Ang dami nito. Hindi ko alam kung kailan ko ito mauubos. Dapat nga ito ilagay ko nga sa banyo. Kasi ang dami niya. Sulit nga siya for its price sa True Love. Ang ayaw ko lang dito yung amoy. May fragrance. Pero hindi naman siya mabaho. Hindi naman ganun katapa. Sakto lang. Teka, namin ko nilagay. Alam niyo, sa totoo lang, medyo na pa ako. Medyo naiilang. Hindi naman naiilang. Pero medyo kinakabahan ako. Kasi parang feeling ko ngayong mapapanood niyo tong vlog na to, iba na yung tingin niyo sa akin. I mean, hindi naman siguro nag-iba. Pero knowing yung story ko na talaga. Pero it feels liberating. Tama nga, sa totoo lang. Kasi at least wala na ako itatago. Pwede na ako magkwento, di ba? So speaking of kwento, ayan, habang hinihintay kong mag-set itong aking sunscreen. Gusto ko lang sagutin to ha. Gusto ko lang i-answer tong comment. And dito na rin sa vlog para mas masabi ko ng maayos yung aking sagot. Dapat magre-reply ako sa kanya sa comments kasi nag-reply siya sa akin. Comment niya to sa post ko sa TikTok. Sabi niya, I understand your situation. Mahirap talaga ang ganyan, especially pag naipon. May magiging effect pagtagal. And sobra talaga sakit. But on the other side, I wish the issue was kept between family lang. Kasi Ann, all your followers are not your friend. Ay, hindi ba? Charing lang. Alam ko, naiintindihan ko yun. Pero I would like to think, in a perfect world, I would like to think na sana lahat ng viewers ko friend ko. In fact, karamihan dyan gusto lang mag-chismis ang ganap sa buhay. Alam nyo, sa tingin ko, sa akin hindi naman siguro sa paghahanap ng chismis, pero something na makaka-relate ka. Normal naman talaga nangyayari. Wala namang perfectong pamilya. Upo. Kaya nga sila nag-chismis Kasi lagi lang kung ano lang yung perfect, kung ano lang yung maganda, yun lang yung pinapakita sa social media, di ba? Makes sense. Ang shade ko dito sa L'Oreal Infallible Tinted Serum, kasi parang feeling ko ang dry-dry na ng skin ko. Mula nung nagamot ako, promise guys. Light medium. You have the platform to explain kung anong pinagdadaanan mo, pero how about your mom, your dad? If you see comments sa ibang posts and sama ng tingin nila sa parents mo, I pray for your healing mentally and emotionally. For me lang sana, just like Sarah Geronimo. Kahit anong issue sa parents niya, never did she speak against them. At the end of the day, magulang mo pa rin sila. And again, ikaw, you have the chance to explain your side, pero sila wala. Kahit ano pang sama ng magulang or situations, better to keep secrets between fam. Hindi, charing lang. Pinaglalaro. Laging two ang sides ng story. Yes, totoo naman yun. But sad to say, di mabibigyan ng chance ang parents mo to explain their sides. Don't get me wrong. I understand. Naiintindihan ko yan. Pero, girl, sa akin nga, hindi nag-explain. Bakit naman sila mag-explain sa inyo? Kung sa akin nga, wala. Hindi ba dapat ako muna? Wala nga. So, sa akin naman, okay. Alam niyo, sawang-sawa na rin ako sa ganyan. Ilang beses na nangyari yan sa akin. Yung emotional stress na nare-receive ko. Sobrang emotional stress kasi naulit na yan. 2021, di ba, nung nagka-falling out kami ng kapatid kong babae. Siyempre, hindi ako nagsalita. Anyari te, nung hindi nagsalita. Di ba? Offline yung buhay ko, puro emotional stress. Hirap na ako magtago. Makikita niyo ako sa vlog, masaya ako, pero deep inside, as in yung emotional stress na binigay sa akin. Grabe, ginagamit nila sa akin tong pag-vlog na to kasi alam nila before na hindi ako magsasalita. Tsaka, diba, hanggang ba sa dulo, hanggang dito, ako pa rin yung mag-a-adjust. Nakakapagod na, ako na lang lagi nag-a-adjust At least, diba, malaya na rin akong magsabi dito. Pero alam nyo, sa totoo lang, I treat you as my friend. Kaya thank you, pinalakas nyo yung lahat kayo. Kahit na feeling nyo, nabubuisit kayo sa akin. Meron naman talaga tayo kasi ganung kaibigan, di ba? Hindi naman 100% na bet mo. May mga part of your friend na hindi mo nagugustuhan. Hindi naman ako nandito para talaga ipatunayan sa inyo na perfect ako guys. Hindi. Marami rin akong Diyos ko, may mga ugali rin ako na for sure hindi nyo magugustuhan. And vice versa.
'Diba? Ganun naman talaga. Pero yun lang talaga hindi ko mag-gets eh. Oo, alam ko wala silang platform and wala naman silang dapat i-explain. Wala naman, 'diba? Hindi naman na din ako nanghingi ng explanation, 'diba? Bakit sila mag-explain? Iko sa sarili nga nilang anak, sa akin. Wala nga akong na-receive na explanation. Tapos sa inyo may explanation. Parang napaka-unfair naman nun, te. So, ayun. Ngayon nga, nare-realize ko na rin. Masyado ko nga pinigilan yung sarili ko. Parang gusto ko nang mag-fly sa far away. Para masyado kong pinigilan yung sarili ko. Kasi lagi kong iniisip, anong iisipin nila? Kasi sila yung, Pero dapat, mula nung, pag once na maging adult ka, kakat mo na rin yung, hindi ko sinabing cut tayo at hindi ko sinabing mag-no contact kayo. Ang ibig ko sabihin is, dapat meron tayong sariling, kumbaga tayong masusunod. We are the writer. Ano ba tawag doon? May ganun, hindi ko, hindi ko maisip. Pero yung alam mo yun, syempre, buhay mo yan. So, ikaw masusunod. Ikaw masusunod kung anong gusto mo for your life. Ngayon, ang gusto ko sa akin is, aasikasuhin ko yung aking family. Binuo namin ni Papa Kids. na aming, So, yun, nasan nga ba tayo? Ano naman pinag-uusapan natin? So, yun lang naman. Manipis lang to. Pero hopefully, mas okay to. Kasi parang yung ginagamit ko Enigma, okay yung Enigma sa akin. Kaso parang, sobrang dry na siya for me. Or siguro kailangan ko lang mas more moisturizer. Pwede naman. Pero maganda talaga Enigma, guys. Pero ito ginamit ko ngayon para mas, ewan ko, yata, yung gamot. Para feeling ko sobrang dry, lalo na sa ilong. Minsan nga pagka naghihikab ako, yung parang paglalaki yung butas ng ilong ko, nafe-feel ko yung ilong ko parang nagka-crack-crack. Tapos pag tinignan ko up close, ang dami kong blackheads na palabas. Mamaya nga maglalagay ulit ako ng salicylic acid. Sa true lang, medyo na-trigger nga ako doon. Kasi nga, na-realize ko doon, parang may excuse yung ginagawa nila sa akin. Pero bawal akong magsalita. Parang napaka-unfair, no? Tsaka Diyos ko naman, matanda na ako. Alam ko na ang tama't mali. Please. So, yun. Anyway, ayoko masyadong magpakanega. Pero, yun lang. Tsaka ba't pa ako kailangan mag-explain sa'yo, Tay? Ano ba? Please. Ganyan talaga eh. Kaya nga sabi ko nga, alam mo, minsan pumapatol na rin ako sa mga bashers. Sinasabi ko sa kanila, hindi ko naman inaaway. Sinasabi ko lang naman, Tay, alam mo, kapag hindi mo bet yung mga pinapanood mo, pagka umpisa pa lang hindi mo bet, huwag mo nang panoorin. Diyos ko, inaaraw-araw pa ako. Halata namang inis na inis sa akin. Hindi maganda sa mental health yan. Manood ka na lang sa iba na yung mag-iiwan ng ngiti sa labi mo. Kasi kung naiinis ka sa akin, masisira yung araw mo. Dapat hindi ko deserve yung time mo. Diba? Dapat ganon. Kung paano ko kaya to? Paano ko titirahin to sa video? Ang dami! Yung lahat ng Radiance Tint, ng Get Ready With Me, lahat ng shades. Grabe! Paano kaya gagawin natin? Anyway, kasi hindi ko rin, nakalimutan ko na yung shade ko sa Radiance Tint eh. Same formula daw to, pero mas dumami yata. Basta abangan nyo na lang, pero ang dami-dami, day. Paano kung titirahin to? Paano to? Siguro, swatch sa kamay. Ilan siya lahat? Kaya pa ba to? Wait lang nga. 25 shades. Hindi kaya yan sa mukha ko. Paano ba tayo? Alam nyo, hindi ko alam kung matagal na yata hindi nagamit yung camera. Parang nagre-reklamo na siya. Ay, nasa labas si Jiro. Dito tayo sa garahe. Tingnan nyo, pinaayos na namin to. Ano tawag dyan pa? Sinepa? Parang sinepa kasi kisame na nga lang. Hindi pala ako nagre-record. So, ulitin ko yung sinabi ko. Kaloka. So, kasi 'di ba nung umulan, nung nag-uulan itong nakaraan, nagbara yung alulod. Tapos naayos naman na yung alulod. Tapos ngayon, syempre nung sunod-sunod na araw nag-uulan sa ibang sa kapitbahay. Ayun, siya. Nabasa, tapos yun nasunog. Ano na? Hindi na ako marunong. Actually, ang ganda nga niya. Ayun o. Ang ganda niya, Papa. Bagay naman kasi, kakulay din siya nung pintuan natin. Diba? Tapos kahit tumulo yan, kunyari magkasira na. Hindi na siya mag-aamag. Sana. Busy siya. Sana. Ito pa, yan. Para pareho na rin siya. Yan, nandyan. Tapos hindi lang pala yan. Ito pa. Ayan, pinataasan na namin kasi nakakahiya po ang ingay-ingay po namin eh. Pero hindi pa to tapos kasi pipinturahan pa siya tsaka maglalagay pa ng barbed wire. O diba? At least may privacy na rin. Tsaka mababa kasi to dati. Tapos nahihiya ako kasi ingay-ingay namin. Alam mo naman, nakakahiya sa kabila. O at least diba, mayroon tayong kahit papano
tumaas na dyan. Sobrang nakakahiya. Tambak na talaga itong PR packages. Pero next vlog, kakaano talaga. Ibat na muna natin to dun sa loob. Jiro, unboxing! Unboxing? Tagal mo nang hinihintay. Ito, dali. Ito lang, isa lang muna. May dala pa siya. Come on. Luma. Oh, wait lang yung picture mo. Opo. Wow. May matutuwa ka dito. Oh, wow! What is this? Tagal na nito. Ngayon lang natin binuksan. Mura lang to. Teka lang, anak. Teka lang, baby. Ay, may lunchbox. One lang muna ilalabas ni mama. Ay, mukhang maganda. Kapalit nito. Ito yung before. Oh, diba, love na love pa rin ni Jiro yan. Ayun yung tsura mo. Ito na. Anong unahin natin? Anong gusto mo? Itong car mo na? Jiro, kami. Mas mura to kasi yung sa Barn Mobler, yung una kong binili. 1,000 plus yun. Mahal. Tapos nakahanap ako sa Shopee na mas mura. Ito ano lang, 400. Ano gusto mo? Car? Or, ay, pang-car din naman to, pero bear. Pili ka. Which one? Isa lang muna. Ito. Ito muna. Ay, kuya. Gusto mo rin pillow? Oh, ito. Ito na ko. Laban muna natin to. Anong? Hoy, wag mo munang itapon. Wag mo munang itapon. Lalagay yan sa basura. Wow, Jiro. Dalawa yung pillow ni Jiro. Ay, naamoy niyo na. Mabaho pa, anak. Wala pa yung amoy mo dyan. Inaano niyo na yung tatlo. Wow, dami ng pillow. Ang lagay na doon. Speaking of, di ba na-mention ko kanina, doon na natutulog si Jiro. Kailangan na natin ng kama. Double deck. Sabi ni Papa, tingnan daw namin dito sa may Mandawi po kung meron. Meron kasi Mandawi po dito. Yung malapit, hindi pa namin napupuntahan. Hanap tayo ng nito, dalawa. Ay, ang cute dito, Beo! Jiro, may isa ka pa lunchbox, oh. Gawa siya dito malaki. Mas malaki. Oo nga, no, mas mataba. Baon daw. Ano? Baon? Oh, baon! Baon ni Jiro! Para dyan lang. Ganyan ba yun? Papatignan mo yung pillow niya, oh. Ayan. Oo. Mas mura yung nabili ko. Ganda. Tsaka mas mataba yung dulo. Ayun na yung dulo-dulo. Favorite na yun, oh. Mas magdala. Pala pinagmanaan, eh, oh. Isa lang to? Dalawa. Sana, ano isa? Ano lang yung luma mo? Asan daw yung kay Papa? Kay Papa na lang daw yung luma. Ito tapon na nga sa basurahan ulit. Oo. Ayun, oh. Ganda kaya, oh. Hoy! Ano na yan? Ay, ano si Ju, nagte-train pala yan ngayon. Cross-training. Meron siyang personal trainer. Sana all may personal coach, no? Kasi, nayayang ako ni Papa. Pwede rin naman kami, kaso nagpapagaling pa ako kasi na-stiff neck ako nung nakaraan. Kaya medyo meron pa eh. Tapos siya, nag-swimming, tapos yung may weights sa pool. Ano pa ginagawa nyo? Ni coach? Dami, no? Ano sila, parang obstacle course. Ay, mga pero sa pool, no? Easy lang. Kaya pansin namin, kaya nakakatulog na siya maaga. Kailangan talaga may ganun siyang activity. Oh, bakit yan yung gamit mo ba? Yan muna. Ginagawa na dito. Nangingit siya eh. Sabi niya nangyayari. Isa ka muna. Lagay ko dito, ice. Ka mama muna. Mama first. Hindi siya masakit. Parang water lang to, baby. Water. Sa ice lang, sa ice. Sa ice. Sige na. Kasi lang mo wala. Itchy yung ice mo eh. Isa lang, baby. Isa lang. Hindi masakit. Open ice. Lakas mo na, anak. Sandali lang, anak. Sandali. Ayan na. At yung sinasabi ko, nagsimula na naman yung paghihikab ko ng nawala na yan eh. Side effects yan eh. Yung sobrang lalim ng hikab. As in, kaya tumutunog tuloy yung may TMJ kasi ako. Hindi ako pwedeng sobrang laki yung hikab kasi nagkiklik. Yung pagkasara, may pipitik, masakit. Baka kailangan ko ulit Jotox. Aga pa. Day. Ayun, kailangan alas 7, iinumin ko na yung
antipsychotic na hinihinom ko. Ito yung pampatulog sa gabi. Sinabihan na ako ng doktor na magte-taper na ako nito. Baka pwedeng hindi ko na siya gamitin. Kumbaga, kapag nafe-feel ko na kaya ko na matulog nang wala siya. Pero feeling ko yun din. Feeling ko hindi. Alam ang tulog sa akin ito kasi ang sarap ng tulog ko sa kanya eh. Pero, yun, sabi niya, kung gusto ko nang tanggalin to, kalahati-kalahati. So tingnan natin. Halika dito, sali ka. Unboxing. Dumating to ngayon lang. Ngayon gabi. Ako, naingit yung isa. Gusto na mag-unboxing din. Ayun. Ayun. What is this? Ay, ang ganda. Sabi na, amoy ko ba? Wow! Hawak ka mo. Yan, hawak mo yung flower. Harap pa kay Papa. What the heck? Wow, flowers! Thank you po. Wow! Kanino galing yan? May heli pa. Pinahili mo ni parang baby ba? May heli mo pa. Ito, pwede ko ilagay sa pwede ko ilagay sa Vase. vase. Galing kay Nicole. Davao. Ah, Nicole, thank you. I miss you. Sana magkita tayo ulit. Oh, okay na tayo pang Davao mo. Nagawa mo dyan. Wow! Who's that? Para kang doll, ilalagay dun sa loob. Ito oh. Tapos, lalagay kita dun sa loob. Yan. Doll ka kunwari. Babang kang ganun. Ganun ka. May ginagawa. Yung mga kinukumpuni mo. Ayan. Buting-ting. Yan niya oh. Pinag-uusapan, popo. Pagbukas ko dito, parang amoy popo yung papaya. Alam niyo ba, hindi ako kumakain nito dati. Kasi nag-iinarte ako. Ayaw kasi ng ganyan, anong amoy ng papaya, diba? Eh, kaso alam niyo na, kailangan yan. Kailangan ko to. Lalo na may hemorrhoids ako. Pampaganda kasi ng ano to. Pero yung amoy niya, no, may humpy-dumping dilaw. Anong klaseng papaya to? Ganito yung masarap, yung Red pulang. Ayun, red lady. Ayan, oh. Grabe oh. Pulang-pula, parang pakwan. Papakwan na siya. Tamis. Parang unang kagat, para akong nasa tropical island. Alam mo yun. Magugustuhan ni Jiro to. Ang tamis. Ang tamis, grabe. Sarap. Kailangan pa na talagang yun yung masarap yung pabulok. Yung pabulok na, no? Yung iniinom ko na gamot, nakakag. Yun ang problema din. Nakakalat. Nakaka-constipate. Is either constipate or diarrhea. O, buti na lang. Okay lang sa akin. Constipate. Hindi naman ako nag-diarrhea. What is it? Papaya. Papaya! Very good! Ilalagay ko na rin tong mga to sa vase. Pero ito parang hindi ako masaya. Hindi ako masaya dito sa ginawa ko. Pupunuin ko to nandito sa baba para magmukha siyang full. Ito naman, para doon sa sunflower. Lagay ko na to. Flower food ba to? Freshness promise. Ayan. Para daw laging fresh. Basta itong sunflower dito ko ilalagay. Carry ba? Ay, shucks! Kailangan mas mababa. Parang feeling ko napaka-noble nitong ginagawa ko. Yung paggupit, parang very very relaxing for me. Dinagdagan ko na lang ng tubig. Wala na akong vase na mas mababa. Ito na lang yung natira kong vase. Enjoy naman to. Nag-enjoy ako. Para akong nahihili na dito sa ginagawa. Ayan, pinagkasya ko talaga siya din eh. Magkasya kayo, wala kayong magagawa. Yan. Oh, parang kulang pa sa tubig. Yay! Para meron tayong background, diba? Sa video. Ba't ganito? Ang sarap ng ginagawa ko. There's something noble talaga sa ganito. Parang feeling ko, napakahalaga nitong ginagawa ko. Ganun. Ang ganda-ganda niya. Masyado yatang mahaba tong ibang ginawa ko. Maiksi na kasi ito eh. So, ayun, habang inaayos ko to, pag may questions kayo, guys, na gusto niyo itanong sa akin, yes, comment lang kayo.
Tas ako na akong bahala para sa mga katanungan niyo, yung mga bumabagabag dyan sa inyong isipan. Opo. Nag-post kasi ako sa Instagram story kanina, kaya inisip ko tuloy baka mamaya kaya maraming nagpadala ng flower. Okay lang guys ha, kahit wala kayong padalang flower. Hindi to requirement ha. Pwede kayo mag-message sa akin anytime. I will try my best to get back to you as soon as I can. Ayun, pag wala ko kasi akong ginagawa, imbis na kung ano yung pinapanood ko, mag-answer na lang ako ng message, diba? Napapansin nyo na ba na unti-unti na po nauubos ang aking baterya? Ayan. Ayan na po yung epekto ng gamot ko. Tapos naman na tayo. Yay! Finish na. Ang haba nung iba. Actually, sinuksok ko lang yan siya dyan eh. Hindi na yan nasasawsaw kasi ang iksi niya eh. Pag nalanta na, tanggalin ko na lang siya. Hindi ko pa siya itapon. Sayang eh. Diyan ka lang muna. Ganda mo eh. Pwede na yan. Walang patutunguhan. Wala, naghuhulog, di ba? Siksik na siksik. Okay guys, it's ano na. Ayan, first time ko lang kasi mapakita sa inyo guys na ganito yung itsura ko kapag yung may epekto na yung gamot. Within isang oras ganito na siya. Tapos mamaya, pag nasandal na ako niyan, wala na. Blackout. Pero ayun, anyway, basta yun nga, sabi ko kapag mayroon kayong questions guys, if ever tungkol man yan sa therapy, ang mga usual na nababasa ko is yung tungkol sa therapy, magkano, tsaka yung mga side effects sa gamot, yung ano yung nag-udyok sa akin para mag-therapy talaga, yung mga ganon. Yeah, sa susunod na vlog, okay? Thank you so much guys for watching. Maraming salamat! Night!